Mga winner, day 12 na pala tayo ng ating journey sa pagtatanim. At konting update lang sa unang batch na aming itinanim na pechay. Okay naman sila sa pwesto. Ay, tikba lang! Charot! At update din pala mga kawinner sa tangkay ng kangkong na ating binabad sa tubig. Kaya na nga at mahaba na nga ang kanilang ugat. Kaya pwede na natin silang ilipat sa lupa at maitanim. Dahil nga masungit pa rin ang panahon dito sa amin, kasing sungit ng asawa ko, hindi pa rin kami makakapagdamo at makakapagbungkal ng lupa. Pero dahil excited pa rin kami at ganado pa rin kami magtanim, hindi pa rin kami papapigil kahit masama ang panahon. Bagyo ka lang, magugutom kami. Charot. At nang tumila nga ng konti ang ulan, ay nagtanim na kami ng kingkong, kangkong. At inilibing na namin sa lupa, tinanim na namin sa lupa. Malay mo, sa mga susunod na araw, makakapag-adobong kangkong kami. Tagal-tagal na rin nung huling kain namin ng adobong kangkong. Kailangan maggulay-gulay muna, lalo na kapag ikaw ay may rayuma. Charot. At tignan niyo naman si Cinderella, ang aking asawa. Ayaw niyang humawak sa lupa dahil ayaw niyang madumihan ang kanyang kutis porcelana. Kaya tingnan niyo ang kanyang daliri, parang diring-diri. Charot. At kailangan na nga namin itong madaliin mga kawiner dahil parang babagsak na naman ang luha ni Haring Langit. Niyo ba mga kawiner? Itong aking asawa, marites to siya. Lagi ko ang minamasaya ang kanyang nguso dahil nangangalay daw kasi sa kakachismis nila. Kaya sa kakakwento nila, ako ay napapasama. Kaya naging miyembro na rin ako ng kanilang grupo. Charot. Pero sa totoo lang mga kawiner, maganda talagang magtanim ng kangkong dahil maraming lutong Pinoy ang pwedeng haluan nito. At isa pa, madali pa siyang alagaan at paramihin. At eto na lahat sila. Ay may tsonggo pala sa dulo. Charot. At eto na, pagkatapos nga magtanim, ay selfie-selfie muna. Amin munang nanamnamin ang preskong hangin dito malapit sa aming garden. At si Mitong gusto na namang umiskor kay Mitang. Charot. At bago nga umuwi ay akin mo lang diniligan ang isang tanim namin ng kamuting kahoy dahil hindi kasi tumagos ang tubig ulan dahil siya ay napayungan ng dahon ng niyog. Kaya akin mo nang binuhusan para hindi matuyo ang lalamunan. Charot.